sinabi sa talata ay save through faith. Pero wala po akong nababasang faith alone. May nababasa po ba kayo na hindi ko nakikita? Oh, I'm sorry. Meron pala sa Bible na magkatabi ang faith at alone. Basahin natin ang James chapter 2, verse 24. See, you are justified by works and not by faith alone. Tagalogin natin. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. So, faith alone cannot save us. Hello po mga kadikitan, this is your Kuya Mon from Sharing God's Words. Nais ko lang mag-react po dito sa kay sister. Sinasabi niya na we had been justified, no, and yung deeds natin, no, hindi tayo pwede maligtas ng faith alone lang, kundi sa paggawa rin. So siguro na misinterpret po or misrepresented yung words ni God, no? Kasi sabi niya sa Ephesians 2:8-9, malinaw yung faith is a gift from God, no? Through grace by faith. So yung faith mo binigay mo kay Lord Jesus, at yung bagay na gift na yun ay libre. So not by good works, sabi niya doon, not by good works, so no one can boast. So ibig sabihin lang kay Christ lang, kay Jesus lang, faith alone, no, that you have been saved. Now when she quoted po dun sa bagay na in James 2:24, nakita niya yun dun yung with deeds lang and not by faith alone. Tama yung sinabi doon sa words. Pero sister, kailangan mo kasi basahin ang buong chapter ng ano ba sinasabi ni Apostle James patungkol po rito. Inilitulan niya po yung faith without work is death. Kumbaga, may nangangailangan ng clothes. Sabi niya nga doon sa kung babasahin niyo po yung buong chapter, may nangangailangan ng damit, may nangangailangan ng food. And sasabihin mo, teka, papanalangin kita, i-provide ni Lord yung food mo, tsaka yung clothing mo. Papanalangin mo lang. Nakita mo na nga na wala na silang clothes, wala na silang food, hindi mo pa ba sila tutulungan? By faith along with God, kailangan mo rin mo naman silang tulungan. Yun yung resulta ng faith mo, no, kay God, na kung saan bine-bless ka niya, he also bless others and tulungan niyo po siya. So, pinakahalimbawa na binigay ni Apostle James sa chapter na yun is si Abraham. And iniwala siya kay God. Kausap niya lagi si God, true person, Then, ano bang ginawa? Inutusan siya ni God na ialay niya si Isaac sa kanya. So, anong ginawa niya? Through obedience, by faith, sinunod niya, by his deeds. So, kaya nga siya tinuring na friend, no? God's best friend or friend na dahil sa pagsunod niya. Ganun din naman po tayo bilang mga Kristiyano, no? Yung faith natin, pag hindi natin naluwan ng gawa, is dead, patay. Kung naniniwala nga tayo kay God, hindi naman tayo gumagawa, wala rin naman din, diba ba? So yun po ibig sabihin na yung deeds na and not faith alone, ibig sabihin, kailangan mo haluan ng gawa ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi yung tipong nag-pray ka lang kay God, tapos hayaan mo na siyang matutulog ka na, para si Juan tamad lang. Hinihintay yung manggang hinog na bumagsak. Pwede niya na naman din na kunin at pitasin. Ganun po yun. Hindi po kaya marami po lead po sa mga salita ng Panginoon, kasi hindi po natin masyadong inuunawa. No, ask the Holy Spirit when you read the word, so He will allow you to understand kung ano ba yung sinasabi ng kanyang salita ng Diyos. Salamat po at naway nakatulong po itong video na to. This is your Kuya Mon again, your Kadikita from Sharing God's Words. God bless. Stay safe. Shalom.